Well mga kapupong, isinailalim sa kustudiya si Jay Sonsa ng National Bureau of Investigation matapos ipatupad ang warrant na inisyu ng korte kaugnay ng kasong cyber libel at iba pang mabibigat na reklamo. Dinala siya sa detention facility kung saan siya mananatili sa mga oras na hinihintay ang susunod na pagdinig ng kanyang kaso. Ayon sa mga opisyal, ang mga paratang ay kabilang sa kategoryang hindi agad nabibigyan ng pansamantalang paglaya, kaya't inaasahang magpapatuloy ang proseso sa korte sa mga darating na araw. Sinabi ng mga investigador na ang kaso ay nagmula sa serye ng online posts na iniuugnay kay Sonsa. Ang mga nilalaman umano nito ay nagdulot ng pinsala sa isang individual matapos itong kumalat sa digital platforms. Ipinaliwanag ng ahensya na dumaan sa masusing pagsusuri ang ebidensya bago humantong sa paglabas ng warrant at tiniyak nilang sinunod ang tamang proseso sa bawat yugto ng investigasyon. Sa aktwal na operasyon, mga kapupong, maayos na ipinaalam kay Sonsa ang kanyang mga karapatan at ang mga kasong kinahaharap niya. Walang naiulat na kaguluhan sa isinagawang pagkuha sa kanya at agad siyang inihatid ng mga autoridad patungo sa pasilidad. Para sa National Bureau of Investigation, mahalaga ang pagpapatupad ng batas lalo na sa usapin ng online activity kung saan mabilis kumalat ang impormasyon at maaaring makaapekto sa reputasyon ng ibang tao. Sa mga oras na lumalawak ang impluwensya ng social media, sinabi ng mga eksperto na mas nagiging kritikal ang responsableng paggamit nito. Ayon sa kanila, ang mga personalidad na may malawak na audience ay may mas malaking pananagutan sa kanilang mga pahayag. Ang anumang impormasyon na inilalabas sa publiko ay kailangang dumaan sa tamang beripikasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling datos. Lumabas mga kapupong sa mga ulat na ang reklamo laban kay Sonsa ay isinampa ng isang individual na nagsabing naapektuhan siya ng mga pahayag na inilathala online. Ayon sa mga legal representatives, sapat ang batayan upang ituloy ang kaso batay sa umiiral na batas. Ang korte na ngayon ang magpapasya kung paano haharapin ang mga ebidensya at argumento ng magkabilang panig. Sa hanay ng media practitioners, ang insidente ay muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa etika at responsibilidad. Marami ang naniniwala na ang kalayaan sa pagpapahayag ay mahalaga, ngunit hindi ito dapat gamitin upang makapagdulot ng hindi makatarungang epekto sa iba. Ang pagiging fair at maingat sa pagbibigay ng impormasyon ay nananatiling pundasyon ng propesyon kahit pa ito ay ginagawa sa personal na online accounts. Well mga kapupong, iba-iba ang naging reaksyon ng publiko. May mga sumusuporta kay Sonsa na nagsasabing dapat protektahan ang karapatan ng bawat isa na magsalita. Para sa kanila, mahalagang mapanatili ang balance sa pagitan ng batas at ng malayang pagpapahayag. Sa kabilang panig, may mga naniniwala na nararapat lamang ang ganitong plano ng mga autoridad upang mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. Tinitingnan kung ang pahayag ay ipinakita bilang katotohanan at kung ito ay nagdulot ng negatibong resulta sa ibang individual. Dahil dito, inaasahan na magiging masinsinan ang pagtalakay sa korte. Habang nagpapatuloy ang kaso mga kapupong, nananatiling sentro ito ng atensyon ng publiko. Ang mga development sa usapin ay sinusubaybayan hindi lamang ng media, kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamamayan na gumagamit ng digital platforms sa araw-araw. Para sa ilan, ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat salita na inilalabas online ay may kaakibat na pananagutan. Sa panig ng mga autoridad, muling sinabi na ang layunin ng pagpapatupad ng batas ay hindi upang limitahan ang boses ng publiko, kundi upang mapanatili ang kaayusan. Hinikayat nila ang mga netizen na maging responsable sa kanilang mga post at siguraduhin ang mga ito ay may sapat na batayan. Anyway, mga kapopong, ang kaso ni Jay Sonsa ay inaasahang magkakaroon ng mas malawak na implikasyon sa paraan ng paggamit ng social media sa bansa. Sa mga oras na patuloy ang pagtaas ng digital engagement, mas nagiging mahalaga ang malinaw na pag-unawa sa hangganan ng kalayaan at pananagutan. Ang susunod na mga pagdinig ay magbibigay linaw sa direksyon ng kasong ito at kung paano ito makakaapekto sa mga katulad na sitwasyon sa hinaharap. Ayan o. Malalaman nyo, Maynila pa o kasi may ilaw po yung Skyway. Ayan o, tingnan nyo. O. Ayun. Giyang na giyang o. Tumutorotot ka ba? Ha? Manyanga ka? Ha? Yan ang aming mga bagong CCTV. Ang mamamayan ng lungsod ng Manila. O ito po, nangyari na naman sa R10. Siguro, Ayan o, tingnan nyo. O.
Yun. Giyang na giyang nga. Tumutorotot ka ba? Ha? Manyanga ka? Ha? Taga saan ka? Taga dyan lang rin po sir. Anak bayan? O, paano ngayon yun? Magkano mo na isali ang cellphone? 3,000 po sir. 3,000. O, magkano piyansa? Robbery. Magkano piyansa ngayon ng robbery? Piyansa pala. Kung papiyansa. 10, 15? Magkano piyansa ngayon? 100,000. Sa piyansa pa lang, punado ka na. Eh kung wala ka pang piyansa, makukuha mo sa city jail, bakokang, kuto. Lahat ng galis aso, makukuha mo doon. Di ba kayo nanonood? May gobyerno sa Maynila. May nanay ka pa. Ha? Meron po. Ha? Meron po. O tatay, Meron din. nasaan? Buti hindi ka na-disgrasya. Nakailan ka ng ganito? Sa tagal mong bumabiyahe. Nakailan ka na? O, noong nakaraan, kailan mo ginawa? Kahapon? Hapon lang din po. Ah, dumalawa ka pa. Pagkayari mo dito, nakadisgrasya ka nito. Yan po. Hindi po pwede na pabayaan eh. Kasi pag nakalusot, yun, di ba, nakatakbo, general. Ligtas, hindi natin hinabol. Tira ulit. Pagiging prutasan yung kalsada natin. Pitas ng pitas yung mga yan. Kaya po mga kababayan, maaaring nagtataka kayo, talagang hinaharap namin sa inyo, hindi lang para impormahan kayo, kundi itong mga to, na malaman nila at yung mga nanonood pa, na hahabulin. Hahabulin. Whether a few hours, a day or 2, or 1 week, o isang taon. I don't care. Wala akong mahaba ang pasensya ko hanggang Pangasinan. But we have to bring them to justice. Yung may-ari na contact. Anong sabi? Ha? Thursday, Ano yun, yung elf driver? Van? Yung close van? Nakakabang nasa Samar. Bali yung may-ari po ng bansa. Oh. Philippine Army rin po siya sa. Naku. Ayun. Ayun. Ayun na. Buti, hindi nakasakay yung may-ari. Di ba, may service yan, weapon, no? Yun ang... May pen gun yata na tawag siya. May pen gun siya na nakuha sa kanya. Yeah, ayan na, mabigat na yan. One pong nila sa ano. Panpong. Ayan, mas mabigat na yan. Illegal possession, mas mabigat ang piyasa. Na magkasa monte? Mga 100 plus. Robbery. Theft and robbery. Hoyong-hoyo na to. Ayan po mga kababayan, ito po, first time nangyari to sa Osmeña na maraming salamat doon sa mga netizen. Dahil sa inyo po kasi napapabilis ang trabaho ng aming Manila Police District. Tapos napabacktrack po namin sila dahil marami po namang CCTV sa Maynila. But we are very grateful to the netizen na nakikibahagi sa kampanya ng Lusod ng Maynila. Itong mga tulongges na to, mapapanagot sa mata ng batas. Yan. Yan ang aming mga bagong CCTV, ang mamamayan ng Lusod ng Manila. O ito po, nangyari na naman sa Arten. Siguro, pakiramdam niya, matagal na walang insidente sa Arten, sumabay na naman siya. Ayan po sila. Ang problema ho dyan, ito po yung lagi ko sinasabi, no? Katulad yung talagang nanggigil ako doon sa isang biniktima na babae. Paano pagka, limbawa, nagkakagulatan, nagkatarantahan? May maaksidente at maaksidente. Itong si Cesar Ian Sinahon, 19 years old, isa sa dalawang suspect, nasaksak niya, nasugatan no yung driver. Halika nga rito.